Ngayong buwan ng pag-ibig, paano nga ba tayo makakaiwas sa love scam? Tara, pakinggan at panoorin natin ito. Police Trivia sa Ilocanga. Ikaw ba ay single? Malungkot? Walang ka-date ngayong Valentine's? Alam nyo ba mga ka-trivia na sa panahong ito ay may mga nabibiktima ng tinatawag na love scam o romance scam? Alamin natin ang mga tips upang makaiwas dito mula kay Chief Rako 1 Police Colonel Alan Macapagal. Yes, itong love scam na sinasabi or the romance scam, when we talk about this, ibig sabihin merong yung biktima ay nakikilala nung mambibiktima. Usually ganun ang scenario natin. Well, apparently, isa sa scamming na nangyayari dito, last year meron tayong isa dito sa from Pangasinan, I think, na pumunta dito, apparently a victim of love scam. Na ganun din, yung usual na meron siyang hiningan siya ng pera nung text message niya or even ka Viber niya. Actually, nakita niya through Viber nga, it's a foreigner na meron daw siya papagdalang bagahe dito at naipit yung bagahe niya sa airport or sa immigration at kailangan ng amount para mailabas doon. It's a huge amount actually yung papadala niya rin. Mostly, yung nababalitaan natin, it's more on mga retired ang tawag nga dito AFAM, African American, something like that. So usually ito yung mga ginagamit nila mga nationalities from African or American na nambibiktima. At dito sa Pilipinas, marami na tayo nakikita natin dyan sa sa television natin, sa news natin na maraming nabibiktima tungkol dito sa love scam. Well, paano tayo makakaiwas dito? Actually, titingnan natin kung saan nagsisimula. Okay? Dito nagsisimula nung may makikilala through our online. Okay? Wala pa tayo pinagbabawal na. Kung kaya nga sinabi love, supposedly dapat may kasamang love interest or relationship. Diba? So yun ang pinaka-modus nila. Doon sila nag-i-start. Magkakaroon muna ng any relationship, magkaibigan, magkakilala, to the point na magkarelasyon. So makikita natin kung magkarelasyon, mas mabigat yung responsibility. So pag magkarelasyon at hihingi ka ng i-scamin mo yung isang tao with the relationship, syempre it's worth an amount. Prior to this love scam, meron na tayong mga ganyan dati sa GCash. May makikita tayo, mapapakilala, and then later on sasabihin niya na meron siyang mga problema, nakakahingi siya ng small amount of money na bibigyan natin. Pero hindi natin nare-report yan. Pero nangyayari yan sa maraming mga bagay. Maraming nabibiktima dyan. Pero previously, hindi nare-report yan. So, consider na din yun, nai-scam na sila. So, tayo ngayon, paano tayo makakaiwas is, tingnan natin, wala namang problema sa atin na mayroon makipagkaibigan sa atin, and even to the point na magkarelasyon tayo. Pero once na may involvement na money na, doon sa relationship ninyo, you have to stop. You have to pause. Tama ba to? Bakit meron ng money? Lalo na, match mo, kung hindi mo siya nakikita pa, nami-meet. Diba? Mapalalaki yan, mapababae yan. Kasi tayo, kung makikita natin, mostly yung nabibiktima, yung mga with age. Yung mga kailangan ng companionship. So, dito nila tinitira. Kung yung kahinaan ng isang personality na na-meet nila, doon nila yan titirahin. Something, kung halimbawa mahilig yung babae, mahilig sa gwapo, ang picture na papakita dyan, yung gwapo. Kung yung lalaki mahilig sa magaganda, yung papakita picture yan, yung maganda. Para ma-entis sila. So later on, it's about money na. So tayo, sa mga kababayan natin, walang mali sa pagiging magkaibigan, walang mali sa makipagrelasyon online,
Hindi natin pinagbabawal yan. Pero mind you, if hindi mo pa siya gaano kakilala at may involvement na money na, you have to secure yourself. Okay? Ikaw na mismo. Try to search kung talaga bang tama at totoo ba yung taong kausap mo para may iwasan. Kasi ang pang-i-scam, it's a two-way process eh. Mang-i-scam sila ng mang-i-scam. Pag hindi ka kakagat, hindi ka mabibiktima. So, nasa sa atin yan. Kung ayaw natin magpa-scam, huwag tayo magpabiktima. Yan tayo po ang makakaiwas at sa lahat ng bagay. Yung mga otoridad natin, nandito lang po kami para tumulong, mag-assist. Pero yung during the encounter, kayo po ang may hawak ng decision nyo kung papayagan nyo bang mabiktima kayo o hindi. Inihikayat ko po ang lahat na sana unang-una maging biktima ng any scam actually, especially this called love scam. Nasa sa atin po ang desisyon. So, masusog po natin to sa pagtutulungan po natin sa presensya natin, sa kaalaman po natin na huwag nating hayaan maging biktima ng love scam. Again, maraming salamat po. Ito po si Police Colonel Alan Macapagal, ang inyong lingkod, Anti-Cybercrime Unit dito po sa La Union, buong Region 1. Basta sa Pro 1, secured ka. Sabi nga nila, think before you click. Laging tandaan, ligtas ang may alam. Ako po si Police Corporal J.R. Del Mendo, ang inyong katrivia sa RP Kaduan.